Teka lang, naka-experience ka ba nito? Ang ganda-ganda ng kandila mo pagkatapos mo magbuhos. Tapos pag lumamig na, bigla na lang may mga butas? Nung una akala ko pangit ang wax ko, pero mali lang pala ang paraan ko. Hello mga candle makers! It's me Luis and welcome back to my channel. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito na-fix, naayos para maging mas malinis ang iyong mga kandila at mas maging smooth pa siya. Honestly, normal lang talaga yan, lalo na kung beginner ka pa sa candle making. Marami rin akong nasayang na mga wax dahil dito. Pero nung natutunan ko ang mga sampling technique, malaki talaga pinagbago ng aking way sa paggawa ng kandila. So kung gusto mong maging malinis at professional ang mga kandila mo, panoorin mo itong video na to dahil meron akong mga tips na ibibigay mamaya. Ngayon, ano nga ba ang air bubbles? Ito yung maliliit na butas na makikita sa labas o sa loob ng kandila. Kadalasan, mangyayari ito dahil may hangin na natrap sa loob ng wax. At maaring dulot ito ng ilang bagay gaya ng sobrang init na wax, masyadong mabilis na pagdip at hindi tamang kondisyon ng wax. Ang pinaka nakakainis dito, minsan hindi mo agad ito makikita. Mukhang okay na ang kandila, pero pag lumamig na, boom, nandyan na agad ang bubbles. Pero huwag kang mag-alala dahil may mga paraan tayo para mabawasan ito. Okay, next. Importante ito. Kapag sobrang init ng wax, mas madaling magkaroon ng air bubbles. Nung una akala ko mas maganda kapag sobrang init ang wax, pero hindi pala. Mas mabuti kung palalamigin muna ng kaunti bago ibuhos. Hindi naman kailangan eksaktong-eksakto ang temperatura, basta huwag lang yung parang kumukulo pa. Pagkatapos mong magbuhos, ito sobrang simple pero effective. Itap mo lang ng kaunti ang lalagyan. Nakakatulong ito para makalabas ang trap na hangin. Minsan, makikita mo talagang umaakyat ang mga bubbles. Ang satisfying talaga tignan, honestly. Sa bawat dip, may wax na tumutulo pabalik sa lata. At kapag masyadong mabilis ang pagdip mo, may mga maliliit na bula na lumulutang sa ibabaw ng wax. Minsan, makakarinig ka pa na makaunting tunog kapag inaangat mo ang kandila. Iyan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng maliit na bubbles sa ibabaw ng melted wax. Kapag paulit-ulit kang mabilis magdip, mas dumarami ang mga bubbles na lumulutang sa ibabaw. Kaya, mas mabuti talaga kung dahan-dahan lang, smooth at steady lang ng pagdip. Huwag na huwag mong isawsaw ang kandila kapag ang wax ay parang namumuo o parang mantika ng itsura. Yan ang isa sa mga pinakamaling paraan sa paggawa ng stick candles. Kasi kapag ganyan ang kondisyon ng wax, maraming problema ang pwedeng mangyari. Mas madaling magkaroon ng bubbles, hindi maging pantay ang coating, at minsan masisira pang hugis ng kandila. Imbes na makinis at maayos ang resulta, magiging bukol-bukol at hindi maganda tignan. If you still don't know what are the things that you need to start your candle making, you can watch this video. At may bonus tip ako. Kapag bumibili kayo ng paraffin wax, minsan may cellophane sa loob ng sako. Kadalasan, itinatapon lang ito ng iba pero ako hindi. Isinama ko siya sa pagtunaw ng wax. Hinahayaan ko itong matunaw kasabay ng wax habang pinapainit. Pagkatapos yung wax na may natunaw na cellophane, ang ginagamit ko sa paggawa ng stick candles. Sa experience ko, nakakatulong ito para mabawasan ang air bubbles sa labas ng kandila at mas maging makinis ang coating sa bawat dip. Okay, tignan mo ito. Itong unang kandila, maraming bubbles. Pero ito pagkatapos gamitin ng mga tips. Parang luxury candle na talaga. Maliit lang ang mga pagbabago pero napakalaki ng epekto. Alam kong nakaka-frustrate talaga ito lalo na't kung beginner ka pa sa candle making. Pero bahagi talaga ito ng learning process. Kahit ako, marami rin akong mga failures before. Actually, hanggang ngayon. So, minsan, nagkakamali pa rin ako. So, pero, alam naman natin na doon tayo natuto, di ba? Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, please like and subscribe na rin dahil marami pa tayong beginner-friendly at relaxing na candle making tips. At mag-comment ka na rin kung ano pa ang mga problema mo sa candle making dahil baka iyon ang susunod nating i-fix. See you in my next video. Happy candle making!